Ang pagbasa ng testamento ay dapat na isang pormalidad lamang. Ako ay ang nurse na nag-alaga kay Teodoro Espina sa kanyang mga huling buwan, inanyayahan lamang dahil sa kagandahang loob upang marinig kung paano niya ipinamamahagi ang kanyang malaking yaman sa kanyang malayong pamilya. Nang ipahayag ng abogado na lahat ay iniwan sa kanyang pamangkin na si Eliza Reyes, nagsimula na akong mag-impake ng aking mga gamit para umalis. Ang pangalan ko ay Madeline, pagkatapos ng lahat, at hindi ako ang kanyang pamangkin. Pagkatapos, tumingin ng tuwiran sa akin ng abogado at tinanong, "Miss Reyes, ano ang inyong buong legal na pangalan?" Doon nagbago magpakailanman ang aking mundo. Bago tayo sumabak sa hindi ka panipaniwalang kwentong ito, gusto kong malaman saan ka nanonood ngayon. I-comment mo sa baba at siguraduhing mag-subscribe para sa higit pang kamangha-manghang kwento araw-araw. Ngayon, balikan natin ang araw na una kong nakilala ang lalaking magbabago ng aking buhay. Si Teodoro Espina ay hindi madaling pasyente. Sa edad na 78, mayaman siya, mahilig mag-utos, at kilala sa pagpapaalis ng mga nurse ng mas mabilis kaysa sa pagpapalit ng mga kumot ng karamihan. Nang tumawag sa akin ang pribadong ahensya ng nursing tungkol sa trabaho, diretsahan sila tungkol sa mga hamon. Nakailang 6 na nurse na siya sa nakalipas na 4 na buwan. Ipinaliwanag ng aking supervisor na si Janet sa telepono. Desperado ang pamilya. Nag-aalok sila ng doble sa karaniwang bayad, pero kailangan kitang babalaan. Mahirap siya. Mahirap sa ano? Mahilig mag-utos, mapanghusga, ayaw sumunod sa mga utos medikal. Sinabi ng huling nurse na ibinato niya sa kanya ang baso ng tubig nang subukan niyang bigyan siya ng gamot. Dapat sana tumanggi ako. Full-time na ako sa ospital at halos wala ng oras para sa sarili kong buhay, lalo pa sa mahirap na pribadong pasyente. Pero may kung ano sa desperasyon sa boses ni Janet at ang pagbanggit ng doble bayad ang nagpaisip sa akin. Tatanggapin ko, sabi ko, pero gusto ko siyang makita muna. Tingnan kung bagay kami. Ang mansyon ng mga Espina ay eksakto kung ano ang inaasahan mo sa lumang mayaman. Nakakatakot, elegante, at medyo nakakakaba. Ang katulong, isang matigas na babaeng tinatawag na Ginang Cruz ang naghatid sa akin sa mga kwarto na puno ng antigong muebles at mga painting na malamang mas mahal pa kaysa sa kinikita ko sa isang taon. Nasa kanyang studio siya, sabi niya, may babala sa boses. Masama ang araw niya ngayon. Nakita ko si Teodoro Espina na nakaupo sa leather wheelchair malapit sa malaking bintana na tanaw ang maayos na hardin. Maliit siyang lalaki, lalong lumiit dahil sa sakit, pero matalim ang mga mata. Nang makita niya ako, agad nagmatigas ang ekspresyon niya. Isa na naman, sabi niya nang walang interes. Gaano katagal mo kaya tatagal? Ang record ay 3 linggo. Depende, sabi ko. Hinila ang upuan para makapantay ang mga mata namin. Gaano katagal mo kaya kailangan ng nurse? Tiningnan niya ako ng may gulat. Karamihan, iniisip ko, ay natatakot sa yaman at reputasyon niya o sinusubukan siyang bulahin ng pekeng kabaitan. Wala akong ginagawa sa dalawa, sabi ng mga doktor. Mga 6 na buwan na lang ako, pancreatic cancer. Wala na silang magagawa, kundi pamahalaan ang sakit at hintayin ang hindi maiiwasan. Pasensya na po, sabi ko, at totoong ibig kong sabihin. Dapat nakakatakot yan. Nakakatakot? Tumawa siya, pero walang saya doon. Binibini, nabuhay ako ng 21 taon, nagtayo ng imperyo ng negosyo, at nag-ipon ng pera na hindi ko magagastos sa demtong buhay. Hindi ako natatakot mamatay. Natatakot ako mamatay mag-isa, nakalimutan, na walang maipapakita sa buhay ko, kundi bank account. May kung ano sa boses niya, kalungkutang sobrang lalim na parang sumakit ang dibdib ko. Paano naman ang pamilya ninyo? Anong pamilya? Nagiging mapait ang boses niya. May koleksyon ako ng malalayong kamag-anak na hindi nakipag-usap sa akin sa loob ng maraming taon, maliban kapag humihingi ng pera. Naglilibot sila ngayon na parang mga buitre, naghihintay na mamatay ako para makipag-away sa mana ko. Nakakalungkot yan. Oo, tumingin siya sa akin ng matalim ang mga mata. Kaya, Miss Reyes, Madeline Reyes, Miss Reyes, narito ka ba para magnakaw sa akin, bulahin ako, o talagang tulungan ako? Narito ako para alagaan kayo,
Sabi ko, nang simple. Ano man ang hitsura noon. May kung ano sa tono ko ang nakumbinsi sa kanya dahil medyo lumambot ang ekspresyon niya. Makikita natin, sabi niya. Makikita natin. Sa mga sumunod na linggo, natutunan ko na ang reputasyon ni Teodoro bilang mahirap ay karaniwang mekanismo ng depensa. Nadismaya siya sa maraming tao. Mga empleyado na nagnakaw sa kanya, mga kamag-anak na tumatawag lang kapag kailangan ng pera, mga kaibigan na nawala nang bumagsak ang kalusugan niya, kaya nagtayo siya ng pader sa paligid niya. Pero sa ilalim ng matigas na panlabas ay isang lalaking matalino, maraming nabasa at nakakatawang tawa kapag binabaan ng gwardiya. Lumaki siyang mahirap noong Great Depression, nagtayo ng kayamanan sa sipag at matalinong pamumuhunan at hindi kailanman nag-asawa o nagkaanak. Masyado akong nakafocus sa negosyo, sabi niya isang hapon habang tinutulungan ko siya sa physical therapy exercises. Lagi kong iniisip na may oras pa para sa pamilya mamaya pero hindi dumating ang mamaya. Pinagsisisihan ninyo ba? Araw-araw, sabi niya ng tahimik. Maraming bagay ang mabibili ng pera, Miss Reyes, pero hindi ka nito mabibigyan ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyo. Habang lumilipas ang mga linggo, nagbago ang relasyon namin mula profesional tungo sa malapit sa pagkakaibigan. Darating ako tuwing umaga at makikita siyang naghihintay sa estudyo na may libro na gustong pag-usapan o kwentong gustong ikuwento. Nabighani siya sa buhay ko, trabaho ko sa ospital, maliit kong apartment, simpleng kasiyahan ko. Mukha kang masaya, obserba niya isang araw kahit hindi ka mayaman. May sapat ako at may trabahong mahalaga. May mga taong nagmamalasakit sa akin. Higit pa yan sa masasabi ng maraming mayaman. Totoo, sabi niya ng may malalim na pag-iisip. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa pamilya ko, pinagmulan ko, pangarap ko sa hinaharap. Ikwento ko sa kanya ang paglaki ko sa nanay kong nag-iisa, pagpapaaral ko sa sarili sa nursing school, pangarap kong magbukas ng libreng klinika sa komunidad na kulang sa serbisyo. Inalagaan ka ng nanay mo mag-isa? Oo. Umalis ang tatay ko ng bata pa ako, hindi masyadong pinag-usapan ng nanay ko siya. Sabi lang niya, hindi pa handa maging magulang. At ang pamilya ng nanay mo? Wala siyang gaanong pamilya. Namatay ang lolo ko nang high school pa ako at hindi ko nakilala ang lola ko. Lagi sabi ng nanay, sapat na kaming dalawa. Wala na siya ng 2 taon na. Nagdusa sa sakit sa paghinga. Mukhang partikular na interesado si Teodoro sa mga detalye. Nagtatanong pa tungkol sa apelyido ng nanay ko bago mag-asawa, saan siya lumaki, kailan siya lumipat sa lungsod namin. Akala ko normal na usapan lang. Sinusubukan niyang maintindihan ang buhay ng taong sobrang iba sa kanya. Habang lumalala ang kondisyon niya, mas nagiging mapagnilay si Teodoro, mas nag-aalala sa kanyang legacy. Madalas siyang magsalita tungkol sa pamangkin na nawala ang kontak niya dekada na ang nakaraan. Si Eliza ang anak ng kapatid ko. Maagang namatay ang kapatid kong si Wilma at pinalaki si Eliza ng tatay niya. Lumipat sila ng teenager pa siya at nawala ang kontak. Lagi kong iniisip kung ano kaya ang nangyari sa kanya. Sinubukan ninyo bang hanapin siya? May mga investigador ako sa nakaraan pero nawala ang bakas. Mga 50s na si Eliza ngayon, malamang kasal na at iba ang apelyido. Pwede siyang kahit saan. Bakit mahalaga sa inyo ang paghahanap sa kanya? Tahimik si Teodoro ng matagal. Dahil siya ang tanging tunay na pamilya ko na natira. At gusto kong iwan ang kayamanan ko sa taong gagamit nito ng matalino, sa taong nakakaunawa ng halaga ng pagtulong sa iba. Paano naman ang iba ninyong kamag-anak? Mga buwitre, sabi niya nang walang pakialam. Tingin nila mana nila ang pera ko, pero hindi sila nagpakita kahit kaunting tunay na pagmamalasakit sa akin bilang tao. Kung iiwan ko sa kanila ang kayamanan ko, sayangin nila sa mamahaling kotse at bakasyon. Gusto kong may magandang maidulot ang pera ko sa mundo. Sa kanyang mga huling linggo, mabilis lumala ang kalusugan ni Teodoro. Ang gamot sa sakit ay nagpapantal at naguguluhan siya. Pero insist pa rin siya sa pang-araw-araw naming usapan. Parang may importanteng ginagawa siya, tumatawag at nakikipagkita sa abogado niya, pero lihim tungkol sa detalye. Gumagawa ako ng mga arrangement lang ang sasabihin niya kapag tinanong ko, tinitiyak na maayos lahat. Isang hapon, mga 1 linggo bago siya namatay, hiniling ni Teodoro na samahan ko siya sa hardin.
Magandang araw ng tagsibol yon at mas alerto siya kaysa sa nakaraang mga linggo. Madeline, sabi niya gamit ang pangalan ko sa unang pagkakataon. Gusto kong malaman mo na ang mga nakaraang buwan na ito ang pinakamasaya ko sa maraming taon. Ginoong Espina. Teodoro, pagtatama niya at seryoso ako. Nagpakita ka sa akin ng higit na tunay na kabaitan kaysa natanggap ko sa sarili kong pamilya sa loob ng dekada. Naalala mo sa akin na may mabubuting tao pa sa mundo. Mabuti rin kayo sa akin, sabi ko. Marami kayong itinuro sa akin tungkol sa kasaysayan, literatura, pagtingin sa mundo sa ibang pananaw. Gusto kong ipangako mo sa akin ang isang bagay, sabi niya. Hinawakan ang kamay ko sa kanyang mahinang daliri. Ano man ang mangyari pagkatapos ko, ano man ang matutunan mo tungkol sa sarili mo, tandaan na ang kabaitan ang pinakamahalagang pera sa mundo. Huwag mong baguhin kung sino ka. Ipapangako ko, sabi ko, kahit hindi ko maintindihan kung bakit siya misteryoso. Namatay si Teodoro 3 araw pagkatapos habang hawak ko ang kamay niya. Ang huling salita niya ay, "Salamat sa pagkakita sa akin bilang higit pa sa matandang mayaman." Ang libing ay maliit lamang, dinaluhan karamihan ng mga kasama sa negosyo at malalayong kamag-anak na mukhang mas interesado sa pagbasa ng testamento kaysa sa pagluluksa sa pagpanaw ni Teodoro. Nakaupo ako sa likod, pakiramdam ko intruder sa mga taong mas matagal siyang kilala kaysa sa akin. Pagkatapos ng serbisyo, lumapit sa akin ang abogado ni Teodoro, isang kagalang-galang na lalaking si Charles Santos. Miss Reyes, gusto ko kayong dumalo sa pagbasa ng testamento ni Ginoong Espina bukas ng hapon. Espesipiko niyang hiniling ang presensya ninyo. Nurse lang ako niya. Hindi ko akalaing bagay ako roon. Malinaw na malinaw si Ginoong Espina na gusto kayong naroon. Hiniling ng kanyang staff, sabi ni Ginoong Santos ng matigas. Kung bukas sa opisina ko. Kinabukasan, nandoon ako sa eleganteng conference room na napalilibutan ng mga kamag-anak ni Teodoro, mga pinsan, pamangkin na lalaki at babae na hindi ko pa nakilala, pero biglang dumating nang malaman ang pagkamatay niya. Naroon din ang ibang staff niya, si Ginang Cruz, ang katulong, si Ginoong Aquino, ang driver, at si Ginang Lopez, ang kusinera. Ginoong Santos ay umubo at nagsimulang magbasa sa makapal na dokumento. Ako, Teodoro Jaime Espina, na nasa tamang isip at katawan, ay ginagawa itong aking huling testamento. Binasa niya ang serye ng maliliit na mana, pera sa mga charity, regalo sa matagal ng empleyado, kay Ginang Cruz, Ginoong Aquino, Ginang Lopez, at kay Ginoong Santos mismo, maliit na halaga sa iba't ibang kamag-anak. Nagkibit-balikat ang mga pamilya, naghihintay sa pangunahing bahagi. At ngayon, tungkol sa karamihan ng aking ari-arian na tinatayang 12 milyon, tumahimik ang kwarto. Pwede mong marinig ang pagbagsak ng karayom. Iniiwan ko ang buo kong natitirang kayamanan, kasama ang lahat ng property, investment at cash sa aking minamahal na pamangkin, si Eliza Reyes. Sumabog ang kwarto. Nagsimulang sumigaw ang mga kamag-anak ni Teodoro, humihingi ng paliwanag, nagbabanta ng demanda, pero halos hindi ko narinig. Nakatitig ako kay Ginoong Santos nang nalilito. Hindi kasama ang pangalan ko sa mga empleyadong binigyan ng pera at regalo. Bakit ako naroon? Napagtanto ko na may pagkakamali. Hindi ako bagay roon sa gitna ng sigawan ng mga kamag-anak ni Teodoro. Mas mabuti kung tahimik akong umalis sa kwarto. Habang papunta ako sa pinto, itinaas ni Ginoong Santos ang boses sa gitna ng gulo. Miss Reyes, kayo ang tinutukoy ko. May pagkakamali ata, sabi ko, hindi maintindihan ang ibig niya. Hindi ako binanggit sa bahagi ng staff ng testamento. Oo, dahil ang huling bahagi ay para sa inyo, Miss Reyes. Ano ang ibig ninyong sabihin? Madeline ang pangalan ko, hindi Eliza. Itinaas ni Ginoong Santos ang kamay para tumahimik. Miss Reyes, maaari ko bang itanong kung ano ang inyong buong legal na pangalan? Madeline Eliza Reyes, sabi ko ng automatiko. Pero hindi ko ginamit ang Eliza. Lagi akong Madeline. At ang apelyido ng inyong ina bago mag-asawa. Eliza Cruz, sabi ko, hindi pa rin maintindihan ang punto niya. Ang nanglola ninyo, Miss Reyes. Wilma, sabi ko bigla, tapos tumigil. Ang implikasyon parang pisikal na suntok sa akin. Wilma Espina.
Tumahimik ulit ang kwarto, pero iba ang uri ng katahimikan ngayon. Katahimikan ng misteryong nalutas. Ngumiti si Ginoong Santos. Miss Reyes, kayo nga ang pamangkin ni Teodoro Espina. Ang lola ninyo, si Wilma Espina, ay bunsong kapatid niya. Imposible yan, bulong ko. Hindi kailanman binanggit ng nanay ko. Sabi niya, wala na ang pamilya niya. Nag-away ang lola ninyo at si Teodoro nang bata pa siya. Hindi siya sang-ayon sa paraan ng negosyo niya. Akala niya masyado siyang nakafocus sa pera at kulang sa pamilya. Lumipat siya. Ginugol ni Teodoro ang maraming taon sa paghahanap sa inyo. Pakiramdam ko umiikot ang mundo sa paligid ko. Pero paano niya nalaman? Paano niya nalaman na pamangkin niya ako? Hinahanap niya sa loob ng dekada. Pero nang makita niya ang litrato mo sa ahensya ng NARS, may kutob siya. Kamukhang-kamukha mo ang lola mo, Miss Reyes. Talaga ba? Wala akong nakitang litrato niya. Inabot sa akin ni Ginoong Santos ang lumang litrato ng isang batang babae na may maliwanag na mata at maitim na buhok. Nakakatakot ang pagkakahawig. Parang litrato ko sa damit noong 70s. Positibo ang resulta ng DNA test, ilang linggo na ang nakaraan. DNA test. Lubos akong nawala ngayon. Ang baso ng tubig na ginamit mo sa unang linggo mo ng trabaho. Ipinatest iyon ni Ginoong Santos. Maamo pero seryoso ang ekspresyon ni Ginoong Santos. Kayo nga ang biological na pamangkin ni Teodoro, Miss Reyes. Pero mas mahalaga, nakapasa kayo sa test niya. Anong test? May nakita pang ibang babaeng Eliza na may posibleng koneksyon sa pamilya niya. Ginugol niya ang mga buwan sa pagmamasid sa inyo pareho, sinusubok ang karakter ninyo, motibasyon, kapasidad sa tunay na kabaitan. May isa pang Eliza. Si Eliza Castro, babaeng nag-claim na pamangkin niya at matagal nang nanghihingi ng pera sa kanya. Bumisita siya ng ilang beses habang nagtatrabaho ka kahit hindi mo siya nakita. Demanding siya, halatang interesado sa yaman niya. Naalala ko ang mga araw na sobrang pagod o upset si Teodoro, mga araw na binanggit niya ang mahirap na bisita. Kayo naman, nagpakita ng tunay na pagmamalasakit at habag. Tinrato ninyo siya bilang tao, hindi bilang bank account. Nakuha ninyo ang pagmamahal at respeto niya sa mga ginawa ninyo, hindi sa claim ninyo. Tumayo ng galit ang isang pinsan ni Teodoro, pulang-pula ang mukha na si Roberto. Kahangalan ito, nurse lang siya na nagmanipula sa matandang may sakit, kakontest namin ang testamento. Subukan ninyo, sabi ni Ginoong Santos ng mahinahon. Pero dapat kong banggitin na inasahan ito ni Teodoro. Iniwan niya ang detalyadong dokumentasyon ng proseso ng desisyon niya, kasama ang video recording ng interaksyon niya sa dalawang kandidatong Eliza. Maliwanag ang pagkakaiba. Bumalik siya sa akin. Miss Reyes, may iniwang liham sa inyo ang tiyuhin ninyo. Gusto ninyo bang basahin ko ngayon o pribado ninyong basahin? Ngayon po, sabi ko, halos bulong ang boses. Binuksan ni Ginoong Santos ang selyadong sobre at nagsimulang magbasa. Aking pinakamamahal na Eliza. At oo, alam kong mas gusto mo ang Madeline, pero hindi ko na nakasama ulit ang nanay mo at nakakalungkot talaga yon sa akin. Labis akong ipinagmamalaki sa iyo. Napatunayan mo na ikaw ang kahangahangang babaeng inaasam kong magiging. Alam kong shock sa iyo ang mana na ito. Alam kong marami kang tanong kung bakit hindi sinabi ng nanay mo tungkol sa akin. Bakit nawala ang kontak ng pamilya namin? Bakit hindi ako mas nagsikap na hanapin kayo noon? Ang totoo, matigas ang ulo namin ng lola mo. Parehong mayabang na pinahintulutan ang hindi pagkakasundo tungkol sa pera at values na maghiwalay sa amin. Akala niya malamig at sakim ako. Akala ko naman naive at hindi practical siya. Pareho kaming mali at pareho kaming tama. Pero sa panonood sa iyo nitong mga nakaraang buwan, pagkakita sa babaeng naging ikaw, alam kong pinalaki ka ni Wilma sa mga values na pinakamahalaga. May kabaitan niya, lakas niya, kakayahang makita ang mabuti sa tao. Mayroon ka rin ng bagay na wala ako, karunungan na malaman na tool lang ang pera, hindi layunin. Iniiwan ko sa iyo ang kayamanan ko, hindi lang dahil kamag-anak kita sa dugo, kundi dahil ipinakita mo sa akin kung ano talaga ang pamilya. Inalagaan mo ako nang mahirap at demanding ako. Pinakinggan mo ang mga kwento ko nang pwede kang gumawa ng iba pang bagay. Tinrato mo ako ng may dignidad at respeto nang ang iba ay nakakita lang ng matandang mahirap na may pera.
Gamitin mo ng matalino ang mana na ito, Madeline. Alam kong gagawin mo. Nakita ko ang puso mo, pangarap mong magbukas ng libreng klinika, hangarin mong tulungan ang mga hindi makatulong sa sarili. Ito ang paraan ko para matiyak na magiging realidad ang mga pangarap na yon. Pero higit sa pera, umaasa akong binigyan kita ng iba pa. Ang kaalaman na minahal ka, na mahalaga ka sa isang tao, na ang kabaitan at habag mo ang nagbigay kahulugan sa huling buwan ng isang matanda. Ikaw na ang legacy ko ngayon. Hindi dahil sa dugo namin, kundi dahil sa maganda mong puso. Ipagmalaki mo ako sa buong pag-ibig. Tiyuhin mong Teodoro. P.S. May isa pa. Sa studio ko sa likod ng koleksyon ng Shakespeare, makikita mo ang photo album. May mga larawan doon ng nanay mo, ng bata pa, ng pamilya namin bago lahat magkamali. Iningatan ko para sa iyo, umaasang balang araw ay may pagkakataon akong ibahagi. Ngayon, makikilala mo na ang pamilyang hindi mo alam na meron ka. Nang matapos basahin ni Ginoong Santos, umiyak ako ng malaya. Tahimik na ang mga galit na kamag-anak, marahil sa wakas naiintindihan na hindi ito tungkol sa manipulasyon o kasakiman. Tungkol ito sa pag-ibig, pamilya at kapangyarihan ng tunay na koneksyon ng tao. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, bulong ko. Hindi mo kailangang magsalita, sabi ni Ginoong Santos ng mabait. Pero may mga desisyon kang kailangang gawin. May malaking responsibilidad ang mana na ito. Sa susunod na mga oras, ipinaliwanag ni Ginoong Santos ang detalye ng ari-arian ni Teodoro. Bukod sa 12 milyon minanako ang mansyon niya, koleksyon ng sining at ilang investment property. Nakakabigla, halos hindi maintindihan. Ano ang gagawin ko sa lahat ng ito? Sabi ko. Ano man ang tingin mo na gusto ng tiyuhin mo. Pero sigurado akong alam mo na. Tama siya. Kahit nakaupo ako sa conference room na napalilibutan ng kayamanang hindi ko inimagine, alam ko eksakto kung ano ang gusto ni Teodoro na gawin ko. 9 na buwan pagkatapos, nakatayo ako sa lobby ng Teodoro Espina Community Health Center, nanonood sa mga pamilya mula sa kulang sa serbisyong barangay na dumadaloy sa pinto para sa libreng medikal na pangangalaga. Ginawa ng state-of-the-art na klinika ang mansyon na may pinakamahusay na equipment at staff ng dedikadong health professionals. Ipinagkaloob ang koleksyon ng sining sa lokal na museo at ang kita ay naging scholarship program para sa mga nursing student mula sa mahihirap na pamilya. Ginawa namang affordable housing para sa mga senior at pamilya ang investment properties. Itinira ko ang sapat na pera para komportableng mabuhay at matiyak ang pangmatagalang operasyon ng klinika. Pero ang malaking bahagi ng kayamanan ni Teodoro ay ngayon ay nagtutulungan sa mga nangangailangan. Si Ginang Cruz, dating katulong ni Teodoro, nanatili para tumulong sa operasyon ng klinika. Ipinagmamalaki talaga siya ni Ginoong Espina, sabi niya sa akin isang hapon habang pinapanood namin ang isang batang ina na umalis kasama ang malusog niyang baby pagkatapos ng libreng check-up. Sana nga, sabi ko. Hanggang ngayon, natututo pa ako kung paano maging karapat-dapat sa tiwala niya. Karapat-dapat ka na, sabi niya ng matigas. Karapat-dapat ka na noong araw na pinili mong makita siya bilang tao imbis na sweldo. Noong gabing yon, nakaupo ako sa dating studio ni Teodoro. Ngayon ay opisina ko sa klinika. Sa desk ko ang photo album na binanggit niya sa liham. Mga larawan ng nanay ko nang tumatawang bata pa, ng lola kong si Wilma na buntis, at ni Teodoro ng bata pa, ng pamilyang napunit ng pride at hindi pagkakaunawaan. May isang larawan na partikular na nakakagalaw sa akin. Ang lola ko at si Teodoro ng teenager pa, magkayakap, parehong nakangiti sa kamera. Sa likod, sulat kamay ng nanay ko ang mga salita, Wilma at Teodoro, best friends forever. Ngayon, nakaupo sa tahimik ng klinika sa gabi, naintindihan ko na kung ano ang ibig sabihin ni Teodoro tungkol sa legacy. Hindi ito tungkol sa pera or property o kahit mabubuting gawain ng foundation. Tungkol ito sa koneksyong ginagawa natin, pag-ibig na ibinabahagi, paraan ng pagtingin at pagtrato sa isa't isa. Nagsimula ako bilang Madeline Reyes, nurse na akala mag-isa sa mundo, maliban sa nanay ko. Natuklasan ko na ako si Eliza Reyes, tagapagmana ng kayamanan at kasaysayan ng pamilyang hindi ko alam na umiiral. Pero pinakamahalaga,
Natutunan ko na ang pamilya ay hindi lang tungkol sa dugo o pangalan o mana. Pamilya ay ang mga taong nakakakita sa iyo, talagang nakakakita at pinipiling mahalin ka pa rin. Nakita ni Teodoro ang lampas sa simple kong buhay at maliit na kita tungo sa tunay kong pagkatao. At bilang ganti, nakita ko ang lampas sa yaman at reputasyon niya tungo sa malungkot, mapagmahal na lalaki sa ilalim. Binago ng mana ang sitwasyon ko, pero hindi nito binago kung sino ako. Ako pa rin ang parehong taong naniniwala sa pagtulong sa iba, nakakakita ng saya sa simpleng bagay, sumusukat ng yaman sa relasyon imbis na bank account. Hindi dahil sa dugo namin, kundi dahil sa maganda mong puso. Ipagmalaki mo ako sa buong pag-ibig. Tiyuhin mong Teodoro. P.S. May isa pa. Sa estudyo ko sa likod ng koleksyon ng Shakespeare, makikita mo ang photo album. May mga larawan doon ng nanay mo, ng bata pa, ng pamilya namin bago lahat magkamali. Iningatan ko para sa iyo, umaasang balang araw ay may pagkakataon akong ibahagi. Ngayon, makikilala mo na ang pamilyang hindi mo alam na meron ka. Nang matapos basahin ni Ginoong Santos, umiyak ako ng malaya. Tahimik na ang mga galit na kamag-anak, marahil sa wakas naiintindihan na hindi ito tungkol sa manipulasyon o kasakiman. Tungkol ito sa pag-ibig, pamilya at kapangyarihan ng tunay na koneksyon ng tao. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, bulong ko. Hindi mo kailangang magsalita, sabi ni Ginoong Santos ng mabait. Pero may mga desisyon kang kailangang gawin. May malaking responsibilidad ang mana na ito. Sa susunod na mga oras, ipinaliwanag ni Ginoong Santos ang detalye ng ari-arian ni Teodoro. Bukod sa 12 milyon minanako ang mansyon niya, koleksyon ng sining at ilang investment property. Nakakabigla, halos hindi maintindihan. Ano ang gagawin ko sa lahat ng ito? Sabi ko. Ano man ang tingin mo na gusto ng tiyuhin mo. Pero sigurado akong alam mo na. Tama siya. Kahit nakaupo ako sa conference room na napalilibutan ng kayamanang hindi ko inimagine. Alam ko eksakto kung ano ang gusto ni Teodoro na gawin ko. 9 na buwan pagkatapos, nakatayo ako sa lobby ng Teodoro Espina Community Health Center, nanonood sa mga pamilya mula sa kulang sa serbisyong barangay na dumadaloy sa pinto para sa libreng medikal na pangangalaga. Ginawa ng state-of-the-art na klinika ang mansyon na may pinakamahusay na equipment at staff ng dedikadong health professionals. Ipinagkaloob ang koleksyon ng sining sa lokal na museo at ang kita ay naging scholarship program para sa mga nursing student mula sa mahihirap na pamilya. Ginawa namang affordable housing para sa mga senior at pamilya ang investment properties. Itinira ko ang sapat na pera para komportableng mabuhay at matiyak ang pangmatagalang operasyon ng klinika. Pero ang malaking bahagi ng kayamanan ni Teodoro ay ngayon ay nagtutulungan sa mga nangangailangan. Si Ginang Cruz, dating katulong ni Teodoro, nanatili para tumulong sa operasyon ng klinika. Ipinagmamalaki talaga siya ni Ginoong Espina, sabi niya sa akin isang hapon habang pinapanood namin ang isang batang ina na umalis kasama ang malusog niyang baby pagkatapos ng libreng check-up. Sana nga, sabi ko. Hanggang ngayon, natututo pa ako kung paano maging karapat-dapat sa tiwala niya. Karapat-dapat ka na, sabi niya ng matigas. Karapat-dapat ka na noong araw na pinili mong makita siya bilang tao imbis na sweldo. Noong gabing yon, nakaupo ako sa dating estudyo ni Teodoro. Ngayon ay opisina ko sa klinika. Sa desk ko ang photo album na binanggit niya sa liham. Mga larawan ng nanay ko nang tumatawang bata pa, ng lola kong si Wilma na buntis, at ni Teodoro ng bata pa, ng pamilyang napunit ng pride at hindi pagkakaunawaan. May isang larawan na partikular na nakakagalaw sa akin. Ang lola ko at si Teodoro ng teenager pa, magkayakap, parehong nakangiti sa kamera. Sa likod, sulat kamay ng nanay ko ang mga salita, Wilma at Teodoro, best friends forever. Ngayon, nakaupo sa tahimik ng klinika sa gabi, naintindihan ko na kung ano ang ibig sabihin ni Teodoro tungkol sa legacy. Hindi ito tungkol sa pera o property o kahit mabubuting gawain ng foundation. Tungkol ito sa koneksyong ginagawa natin, pag-ibig na ibinabahagi, paraan ng pagtingin at pagtrato sa isa't isa. Nagsimula ako bilang Madeline Reyes, nurse na akala mag-isa sa mundo, maliban sa nanay ko. Natuklasan ko na ako si Eliza Reyes, tagapagmana ng kayamanan at kasaysayan ng pamilyang hindi ko alam na umiiral.
Pero pinakamahalaga, natutunan ko na ang pamilya ay hindi lang tungkol sa dugo o pangalan o mana. Pamilya ay ang mga taong nakakakita sa iyo, talagang nakakakita, at pinipiling mahalin ka pa rin. Nakita ni Teodoro ang lampas sa simple kong buhay at maliit na kita tungo sa tunay kong pagkatao. At bilang ganti, nakita ko ang lampas sa yaman at reputasyon niya tungo sa malungkot, mapagmahal na lalaki sa ilalim. Binago ng mana ang sitwasyon ko, pero hindi nito binago kung sino ako. Ako pa rin ang parehong taong naniniwala sa pagtulong sa iba, nakakakita ng saya sa simpleng bagay. Sumusukat ng yaman sa relasyon imbis na bank account. Pero ngayon may paraan na ako para makagawa ng tunay na pagbabago. Para parangalan ang alaala ng lalaking nagturo sa akin na ang pinakadakilang legacy ay hindi ang iniiwan mo. Ito ang inspirasyon mo sa iba na maging. Habang isinasara ko ang klinika noong gabing yon, naalala ko ang huling salita ni Teodoro sa akin. Salamat sa pagkakita sa akin bilang higit pa sa matandang mayaman. Pero ang totoo, higit pa ang binigay niya sa akin kaysa ibinigay ko sa kanya. Binigyan niya ako ng pamilya, layunin at resources para gawing realidad ang pangarap ko. Pinakamahalaga, tinuruan niya ako na minsan ang pinakamahalagang pagkatuklas ay hindi tungkol sa paghahanap ng kayamanan. Tungkol ito sa paghahanap sa sarili at pagkatuto na karapat-dapat ka ng pag-ibig mula pa noon. Isang napakagandang kwento tungkol sa nakatagong koneksyon ng pamilya, kapangyarihan ng tunay na kabaitan, at kung paano minsan ang pinakadakilang mana natin ay hindi ang inaasahan natin. May natuklasan ka ba na nakakagulat tungkol sa sarili mong kasaysayan ng pamilya? I-share mo ang kwento mo sa comments sa baba. Kung ang kwentong ito ni na Madeline Eliza at ang hindi inaasahang mana niya ay nakagalaw sa puso mo at naalala mo na ang pamilya ay tungkol sa pag-ibig, hindi lang dugo, paki-like naman at mag-subscribe para sa higit pang hindi kapani-paniwalang kwento tungkol sa mga koneksyon na nagbabago ng buhay natin. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng upload. Salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod.